Papasok na si Haji sa airport nang maisipan niyang tawagan si Saira. Kailangan niyang makasiguro na malalaman niya ang bawat galaw ng ama at ina, lalong-lalo na ang ate Sharon niya. Ilang ring lang ay sinagot na ng dalaga ang kanyang tawag. "Hey, Haji, nakaalis ka na ba?" Tanong ng babae mula sa kabilang linya. Tumango si Haji bilang tugon, pero isinaboses niya pa din ito. "Oo, nandito na ako sa airport. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo?" Himig pakiusap ng binata. Natawa naman si Saira sa kabilang linya. "Abay, oo naman." Huminga ng malalim si Haji. Kailangan niyang kapalan ang kanyang mukha. Wala naman siya ibang mapagkakatiwalaan maliban kay Saira. Kaya siguro wala namang masama kung bilinan niya ito. Hindi naman palagi. Kung may oras lang din naman ito. Saira, pwede mo bang silip-silipin si nanay? Pakibantayan mo naman sila Wika niya na umaasang papayag ang babae. Kagaya ng kanyang inaasahan, nagsalita pa muna ito ng sandamakmak na drama bago pumayag. "Ginawa mo pa akong yaya?" Dagdag pa nito na ikinatawa niya. "Huwag kang mag-alala ha, dadalhan na lang kita ng durian. Alam ko namang paborito mo yun Wika niya na ikinatawa din nito. Hindi tuloy na malaya ni Haji na oras na ng kanyang pag-alis dahil nalibang siya sa kakakwento kay Saira. Say, kailangan ko na palang umalis." Paalam niya sa dalaga. "Sige, text mo na lang ako." Sumakay na nga si Haji ng eroplano at hindi nagtagal ay lumapag na sa kanyang destinasyon. Mula doon, isang sasakyan ang sumundo sa kanya. Lulan ang may-ari na si Sian Adriatico. Hindi naman sinabi ni Sir Onad na ang lalaking ito ay isa palang negosyante at sikat sa Davao. Paano'y bukod sa produkto niyang tinitinda, ay marami-rami ding kumpanya na pagmamay-ari ang lalaki. Higit pa roon, isang modelo ang binata. Na sariling mukha din ang nakabalandra sa mga billboards para i-advertise ang kanyang mga produkto. "Ikinagagala kita makilala, Sir Sian." Aniya, matapos makipagkamay ang binata. Tumawa si Sian at umiling. "No, Sian na lang ay tawag mo sa akin. After all, kaibigan ang turing ko sa mga taong pinapadala ni Onad dito sa amin." Magiliw na wika sa kanya ni Sian. Makwento at mabait na tao ang binatang iyon. Kaya naman, hindi na nag-aksaya ng panahon si Haji para ma-interview ang lalaking ito. Humantong sila sa isang restaurant kung saan may pinareserve na table si Sian. Doon sila nag-usap. Kwento pa ng binata, hindi naman talaga niya balak na gumawa ng kabulastugan ng araw na maligaw siya sa kagubatan. Nakuryoso lang siya kung bakit kakaiba ang road sign nang minsang mapagawi siya sa Eden Nature Park. Kaya sinubukan niya magmaneho doon ng gabi. Pasado 10:00 na raw nang mapadaan siya roon at nagulat nang may 2 batang nakaabang sa kalsada at kumakaway. Kumaway din siya bilang ganti sa kainihinto ang kotse. Lumapit ang 2 bata saka sinabi sa kanya na wag nang bababa. Diretso lang. Dahil siya nga si Sian na may katigasan ng ulo at malalim ang kuryosidad, hindi siya napigilan ng mga bata na kaagad din namang naglaho sa kanyang harapan. Hindi niya matukoy kung mga tao ba iyon, engkanto o multo. Basta ang alam niya lang, kailangan niyang malaman kung ano ba ang meron sa likod ng kakahuyang iyon. "Anong nakita mo, Sian?" Takang tanong ni Haji. Tumawa si Sian at minuestrahan ang waiter
nabigyan sila ng menu. Relax, sasabihin ko rin naman sa iyo ang lahat. Kumain muna tayo. Alam kong malayo pa ang biniyahe mo. Walang nagawa si Haji kundi ang paunlakan ang iniaalok na lunch ni Sian. Pagkatapos, isinama siya nito sa rest house ng binata sa Toril, Davao. Dito na kita dinala para at least walking distance lang ang destinasyon mo. Hindi mo na kailangan lumayo pa. Uwi ka ng binata. Nagpasalamat si Haji at naupo sa sofa. Yung sinasabi mong mga batang kumakaway, saan sila napunta noon? Tanong niya roon. Habang nagsasalita si Sian, ay sulat naman ang sulat si Haji. Yun ang ipinagtataka ko. Wala naman ako nakitang eskwelahan o simbahan sa lugar. Walang mga bata doon. Kaya bakit kailangan ng road sign na iyon? Huli na nang malaman kong hindi naman pala dapat naroon ang babalang iyon. Kwento ni Sian, nireport niya sa pulisya ang nakita at bumalik sa nasabing lugar kinaumagahan. Halos mag-ilingan ang mga alagad ng batas habang nagpapaliwanag ang binata dahil wala naman sila nakitang road sign kagaya ng nasa description ni Sian. Bago ka nakapag-report sa pulis, nakita mo ba yung babaeng barangan? Dito na humarap sa kanya si Sian. Luhaan ang mga mata. Tila ba nangungulila? Hindi lang siya basta barangan. Minahal ko siya, Haji. Pero hindi kami pwedeng dalawa. Siya ang nagtaboy sa akin. Ang sabi niya, kapag ipinilit ko ang gusto ko, magiging katulad ako ng mga taong naisumpa na niya. Ayon pa sa pagpapatuloy na pagsasalaysay ni Sian, isang mabuting tao naman daw ang babaeng barangan. Naglagay lang siya ng sumpa para ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga mapang-abusong tao na may makamundong hangarin sa kanya. Hindi niya akalaing maililigtas pa siya sa tiyak na kapahamakan. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataong makatakas, ay hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad siyang umalis at hindi na muli pang bumalik. Grabe pala ang nangyari sa iyo, no? Komento ni Haji na ikinayuko ni Sian. Siguro, ito ang dahilan kung bakit hindi na ako nag-asawa. Siya talaga ang sumasagi sa isip ko. Kaya, advice ko lang sa iyo, Haji. Ang barangan ay hindi isang normal na babae. May taglay siyang kagandahan na nakakabaliw at hindi kayang tanggihan ng sinumang lalaki. Iwasan mo lang na mahumaling sa kanya. Gumawa ka ng kahit anong paraan para wag kang maapektuhan ng kagandahan niya. Mariing pagbababala pa ni Sian. Binao ni Haji ang paalalang iyon hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Nakaalis na noon si Sian. Ang paalam ng binata ay babalikan siya after 3 days. Maaga pa lang ay naglakad na si Haji papunta sa kalsadang tinutukoy ni Sian. Maaliwalas ang paligid, malinis at walang katao-tao. Medyo malamig din dahil sa fogs na nagsisilbing epekto ng mainit na temperaturang nagaganap sa tanghali. Sinigurado niyang kumpleto ang mga gamit na kanyang dinala. Cellphone, recorder, camera, at pagkain gaya ng biskwit at ang aqua flash niya na may lamang kape. Balak niyang alukin ang babaeng barangan ng mga pagkaing iyon. Hindi niya din kinalimutan ang buntot pagi at ang kalamansi, pati na ang punyal. Ito raw ang kinakailangan niya para hindi madala sa kung anumang engkantasyon na balak ibulong ng mambabarang sa kanya. Sa di kalayuan, may natatanong na siyang isang kulay dilaw na road sign. Pilit na tinitingnan ni Haji ang nakasulat, pero labis niyang ikinagulat nang makitang blanko naman ito. Wala siyang nababasa o wala talagang nakasulat. Anong kalokohan naman kaya ito? Takang tanong niya sa kanapakamot ng ulo.
Maya-maya pa ay nagulat siya nang dalawang bata ang nagpakita sa kanya na hindi niya alam kung saan ang galing. Isang babaeng bata at isang lalaki. Tansya ni Haji, nasa 8 to 9 years old ang mga iyon. Kumakaway ito sa kanya at nakangiti. Unti-unti nakita niyang lumitaw ang mga letrang nabasa ni Zian doon sa road sign, ang tungkol sa kumakaway na mga bata. "Kuya, diretso lang po," wika ng dalawa. Saka itinuro sa kanya ang daan papunta sa Eden Nature Park. Tumango si Haji at kumaway din sa mga bata. Saka na umabante. Pero wala talaga siyang balak na lumagpas. Ang ginawa niya, lumibot lang siya sa isang malaking kahoy. Saka nilingon ang dalawang bata. Tumayo ang mga balahibo niya sa bato nang hindi na makita ang dalawa. Basta na lang itong nawala. Napa-sign of the cross si Haji at muling tinumbok ang road sign. Ang sabi sa kanya ni Sian, doon lang dumiretso at hindi na siya maliligaw. Makakarating na siya sa bahay ng babae. Naglakad si Haji ng naglakad hanggang sa makarating siya sa isang ilog. Tumawid siya at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa nakarating siya sa pusod ng kagubatan. May natanaw nga siyang bahay, yari sa pawid at kawayan. May bakuran na puno ng halamang gamot at kung ano-anong klaseng gulay na hindi naman pamilyar sa kanya. Pero alam ni Haji na gulay iyon dahil ang itsura ng mga bunga nito ay nahawig sa gulay na nabibili sa tindahan. Lumapit si Haji sa bahay na iyon at nagtaupo. Ilang katok lang ang kanyang ginawa at nagbukas na ang pinto. Bumungad sa kanyang harapan ang pinakamaganda na yatang babae na nakita niya sa kanyang tanang buhay. "Sino ka? Paano ka nakarating rito?" Istriktang tanong ng babae na ikinaumid ng dila ni Haji. Hindi niya akalaing maging ang boses nito ay kahali-halina. Kaya naman hindi siya kaagad nakasagot. "Sabi ko, sino ka at anong ginagawa mo rito?" Muling bulyaw ng babae sa kanya na ikinatalon niya sa labis na gulat. Binibini, huwag mo naman sanang masamain. Pero hindi naman ako nagpunta rito dahil may balak akong masama sa'yo. Nakuryoso kasi ako sa kakaibang road sign doon sa may kalsada. Tapos, yung dalawang batang nakausap ko, ang sabi ay huwag raw ako liliko rito. Pero ginawa mo pa rin. Alam mo naman na may babala na naghihintay sa kalsada. Ganyan ba talaga kayong mga tao? Masyadong matigas ang ulo kahit pabalaan? Pasensya na talaga, miss. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Haji. Tinitigan siya ng babae, kaya naman muli siyang napayuko. Wala naman akong intensyong masama, Binibini. Gusto lang kita makausap. Bali, isa akong estudyante na naghahanap ng maisusulat para sa thesis namin. Yun bang project sa eskwelahan? Aniya at pinalungkot ang kanyang tinig. Binago niya ang pagpapanggap. Hindi kagaya ng napag-usapan nila ni Sian at ni Sir Onad. Kailangan niyang mas maging kaawa-awa nang sa gayon ay makuha niya ang loob ng babae. Sa dinami-rami ng pwede mong isulat, bakit tungkol pa sa akin? Hindi ka ba natatakot na baka saktan kita? Kagaya ng mga nauna sa iyo na nagpunta rito? Alam mong hindi ako nakikipag-usap sa mga estranghero. Wika nito kaya napalunok si Haji. Mabait po ako at asahan nyo. Wala ako ibang kailangan kundi ang kausapin ka lang. Wika ni Haji na ikinangisi ng babae. Sige, tignan natin. Kung ganon, halika, sumunod ka sa akin. Pinapasok siya ng babae sa bahay nito. Simple lang ang tahanan, pero maraming nakapaligid na mga manika. Halos hindi na nga maihiwalay ang mga mata ni Haji sa mga iyon.
Ang mga manika ng babae ay animoy buhay, may sariling hininga at parang gumagalaw ang mga mata. Kinilabutan si Haji pero tinawanan lang siya ng barangan. Natatakot ka sa kanila? Huwag kang mag-alala. Ako naman ang kinakatakutan ng mga iyan. Ano ka mo? Nanginginig niyang tanong. Ang mga manikang iyan ay ang mga abusadong lalaki na nagpadala sa kariktan ko at umasam ng makamundong pagnanasa. Kaya sinumpa ko sila at ginawang alipin ko habang buhay. Alam mo, ang mga manikang iyan ay nagiging tiyanak tuwing gabi kapag nasa alanganing sitwasyon ako. Kaya huwag kang magkakamali, lalaki. Hindi ako mangingiming patayin ka. Banta sa kanya ng barangan. Napalunok ng laway si Haji. Inilabas ang kanyang aqua flash at dalang tinapay. Tumalikod sandali ang babae at pagbalik ay may dala ng plato at tasa. May dala nga pala akong mga pagkain. Wika niya at inilatag ang mga ito. Ngumiti naman ang barangan at naupo sa tapat niya. Alam ko. Wika ng babae at tinignan siya. Ito nga pala kape. Ako si Lucila. Sa totoo niyan, nasa 70 taon na ako. Kalmadong wika ng babae na ikinanganga ni Haji. Ang galing. Paano mo naman napanatiling bata ang itsura mo? Mangha niyang tanong. Dahil sa taglay kong mahika. Alam kong hindi ka maniniwala. Pero ito ang nakapagpabata sa akin. Tumango si Haji. Nagpaalam kung pwede niya ba itong kuhanan ng litrato. Pwede naman. Hindi naman masama kung kukuhanan mo ako ng larawan. Wika ni Lucila at ngumiti pa ng pagkatamis-tamis. Nakailang kurap si Haji. Hindi niya maintindihan kung bakit napakagandang tignan ni Lucila. Lalo na ngayong napakabait at magiliw itong kausap. Kay bilis yatang nagbago ng pakikitungo nito sa kanya. Parte na ba ito ng pagsubok ng babaeng barangan? Ipinilig ni Haji ang kanyang ulo. Nagpunta siya roon para magtrabaho, hindi para lumandi. Isa pa, nakakompromiso na ang puso niya kay Syra. Hindi niya pwedeng basta nalang hayaan na manaig ang isip niya dahil sa kagandahan ng kanyang nakikita. Kailangan niyang lumaban. Marami pa silang pinag-usapan ni Lucila, mga nakaraan nito noong bata pa at mga kinatatakutan. Nalaman niyang hindi naman pala talaga barangan si Lucila noong araw, kundi isang babaylan. Ang kanyang ina at ama ay manggagamot na tumutulong sa kanilang mga kababayan. Naging maayos at matiwasay naman ang kanilang pamumuhay sa mahabang panahon. Pero may dumating na mga rebelde sa kanilang nayon at sinugod ang mga naninirahan. Pinatay ang mga kalalakihan at ginahasa naman ang mga babae. Masaklap mang isipin, isa si Lucila sa mga ginahasa at inabuso. Wala naman silang magawa. Dahil may mga armas ang kalalakihang rebelde na sumugod sa kanila. Hindi lang iyon, maging ang kanilang mga pagkain, alagang hayop, at iba pang pagmamay-ari ay kinuha ng mga lapastangan. Hindi na kayanan ng ina ni Lucila ang tindi ng pagmamaltrato ng mga kalalakihang iyon, at siya ay pumanaw, kaya naiwan ang dalaga na mag-isang lumuluha. Dahil sa labis kong galit, kinalimutan ko ang pagiging babaylan. Sa halip, nagsikap ako na maging isang barangan. Nang sa gayon, magantihan ko man lang ang lahat ng masasamang taong nagbabalak ng masama sa akin at sa mga taong naninirahan sa ibaba ng bundok na naniniwala sa akin. Paliwanag ni Lucila. Ayon sa babae, hindi niya sinasaktan ang kanyang mga kababayan. Pareho lang silang naging biktima dati ng karahasan at ngayon nga ay nagtutulungan na maging mapayapa ang kanilang nayon.
Ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang gumawa ng kakaibang road sign sa kalsada para hanggat maaari ay maiwasan ang mga tao, lalo na ang mga estranghero sa pagpunta sa kanilang lugar. Ayaw ni Lucila na nagagalit siya dahil dito umaatake ang kanyang pagiging mabagsik na barangan. Kaya naman, nang may mga naligaw talaga sa kanilang lugar at pilit siyang pinagsamantalahan, wala siyang mapagpilian kundi gawing manika ang mga ito para parusahan. Nalungkot si Haji sa isinalaysay sa kanya ng babae. Gayunpaman, hindi nabawasan ang pagkahumaling niya rito. Kaya agad siyang uminom ng kape at sumubo ng ilang biskwit. Kailangan niyang libangin ang sarili para wag naman siyang matutok ng husto kay Lucila. Hindi siya pwedeng mahulog sa taglay nitong alindog dahil alam niyang nakasalang siya sa isang pagsubo. Kailangan niyang tatagan ang kanyang loob. Habang nagsasalita ang babae, sinamantala niya ang pagkakataon na makuha ang tinatagong kalamansi at punyal mula sa dalang sling bag. Walang pag-aalinlangang hiniwa niya ang palad sa kapinigaan ng kalamansi. Napaigik siya sa sakit nang gumapang ang hapdi sa kanyang sugat. Halos hindi makahinga si Haji, pero tiniis niya lang para maging maayos ang pagtatrabaho niya. Inayos niya ang pagkuha ng mga anggulo ng larawan sa madilim at maliwanag na kuha. Sa kahit ano pang posisyon, sinigurado niya na walang nagbabago sa anyo ni Lucila habang kinukuha na niya ng larawan sa kamera. Kahit saang anggulo ay maganda pa rin ito. Bata, makinis, maputi at kaakit-akit. Walang kahit na anong kapintasan sa katawan. Kaya naman kapag nakakalimot na si Haji ay sinasaktan niyang muli ang kanyang sarili. Napansin ni Lucila ang ginagawa niya pero hindi ito nagkomento. Ngumiti lang ito at hinayaan siyang manguha ng marami pang litrato. Ang mga manikang iyan ay ang mga lalaking gumawa ng masama sa akin. Ilan lang sila sa nagmamatapang makaharap ako pero hindi sila nagtagumpay. Alam mo ba kung bakit? Dahil nagpadala sila sa kariktan kong taglay. Hinayaan nilang lamunin sila ng makamundong pagnanasa. Kaya nagiging tiyanak sila na nilikha ng itim na mahikang nagbigay ng sumpa. Umiling si Haji. Kahit mahapdi pa ang kanyang sugat sa palad, ay nagsisimula na naman siyang makalimot. May kakaibang taglay na panghalina ang itsura ni Lucila. Para hindi niya maiwaglit ang kanyang tingin. Kaya muli na naman niya sinugatan ang kabilang palad hanggang pati nahita mga braso maski sa binti. Sa totoo lang, nangihina na siya at hindi na makaharap ng maayos kay Lucila. Pero kailangan niyang tatagan ang kanyang sarili. Haji, pwede ka namang sumuko na. Mauubusan ka ng dugo niyan. Kakahiwa mo sa sarili mo. Wika pa ng babae na ikinailing niya. Pasensya ka na, Lucila. Pero narito ako para magtrabaho. Hindi para sa ibang bagay. Kaya okay lang itong ginagawa ko sa sarili ko. Wika niya na ipinagkibit balikat naman ng dalaga. Talagang hinayaan siya nitong malunod sa emosyon hanggang sa matapos ang kanyang interview sa babae. Mabuti na lang na pagtagumpayan niya ang kanyang assignment. Natapos ang interview nang hindi siya nagpapaapekto sa kariktan ni Lucila. Napatingin siya sa labas ng bintana, magtatakip silim na. Pinagpagan niya ang kanyang sarili at inilabas lahat ng biskwit na natira sa kanyang baon. Lucila, sayo na lahat ng ito. Natuwa ang babae nang makita ang ilang pakete ng biskwit. Nagpapasalamat siya dahil naging katuwang niya ito sa ilang oras na pananatili niya sa bahay ng barangan. Maraming salamat rito, Haji. Malaking bagay ito para sa mga batang papasyal sa bahay mamaya. Wala iyon. Maraming salamat din sa pagpapaunlak sa akin ng pag-interview.
Alam ko na ngayon na hindi ka masamang tao, kagaya ng kinikwento ng iba. Alam kong ginawa mo lang ang mga bagay na ito dahil pinoprotektahan mo ang sarili mo. Wika niya sa babae. Nang lalabas na si Haji sa bahay, muli siyang tinawag ni Lucila. Haji, asahan mong mahihingian mo ako ng tulong. Naging maginoo ka at matatag sa tindi ng pagsubok na binigay ko sa iyo. Bilang gantimpala, ibibigay ko ito sa iyo. Wika ni Lucila at iniabot ang isang kwintas na may pendant na kakaibang uri ng bato. Ayon sa dalaga, pangontra raw iyon para hindi siya mapasukan o masapian ng masasamang elemento o di kaya ay malapitan ng mabababang uri ng aswang. Tuwang tinanggap ni Haji ang kwintas at nagpasalamat kay Lucila. Kaya naman, nang igiya siya ng babae sa kanyang daraanan, naalala niyang banggitin sa babae ang tungkol kay Sian. Lucila, si Sian nga pala. Nakita niya na nagliwanag ang mga mata ni Lucila. Alam na niya ngayon na hindi lang siya ang nanatiling maginoo sa mga sandaling iyon, maging si Sian. Kaya nakaligtas iyon dahil naging matibay ang loob na nalagpasan ang pagsubok na ibinigay ng babaeng barangan. Ang kakaiba nga lang, minahal ni Sian ang babae at naramdaman niyang ganun din si Lucila kay Sian. Lamang pinipigilan ng dalawa ang kanilang nararamdaman sa isang kadahilanan. Ang sumpa ay hindi lang sa pilitang ginagawa ni Lucila, kusa itong umiepekto sa mga lalaki na habang nasa kanyang puder ay magmamahal sa kanya. Kaya para iligtas si Sian sa tiyak na kapahamakan, ay mas pinili nilang maghiwalay at layuan ang isa't isa. Habang naglalakad si Haji papauwi, naalala naman niya si Saira. Kaya naman tinawagan niya ito gamit ang kanyang cellphone. Natutuwa lang siya dahil kahit may pagkasuplada si Saira, ay hindi naman siya nito kailanman pinaghintay ng matagal sa kanyang mga pagtawag. Sinasagot nito kaagad ang mga iyon na labis niyang ipinagpapasalamat. Hello? Boses pa ng dalaga. Natutuwa na siya. Saira, mahal kita. Diretsahang sabi ni Haji. Wala na siyang pakialam kung ano ang sabihin ng babae sa kabilang linya. Ang mahalaga, masabi niya ang mga gusto niyang ipaabot rito. Haji, nagdi-daydreaming ka na naman ba? Komento ni Saira sa kabilang linya. Narinig niyang may tinitipa ang dalaga. Kaya hula ni Haji, kaharap na naman ito ang kanyang precious laptop. Totoo kaya ang sinasabi ko? Pag uwi ko, aayain sana kita mag-date. Aniya na ikinahalakhak ni Saira. What's wrong with you? Wala naman. Napagtanto ko lang kung gaano kahalaga ang oras. Hindi ito dapat sinasayang. Habang kaharap ko si Lucila kanina, akala ko talaga katapusan ko na. Buti na lang, nalagpasan ko ang mga pagsubok niya. Nagawa kong lusutan ang hirap kahit na marami akong natamong hiwa sa buong katawan. Kwento niya at saglit na nagpahinga. Hinihingal siya. Haji, okay ka lang ba? Oo, ayos lang naman ako. Huwag kang mag-alala, para namang hindi ka pa sanay sa akin. Tudyo ng binata na ikinatawa ni Saira. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 20. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.